May papatrabaho ko sa inyo. Ganito ang gagawin mo, Sikat. Palitan mo ang pangalan ng ina ng mga batang yan. Siguraduhin mo malinis ang trabaho nyo. Kailangan mapigilan nyo ang tao ni Mama. Darating na ang dokumento na magpapatunay na kayo mga tunay na anak ni Marcela. Hindi si Marcela ang ina ng mga batang yan. Tingnan niyo. Pangalan nga natin yung mga nakalagay dito. Pero, sino tong Catalina Katakutan? Sigurado ka bang sa main office ng NSO mo kinuha ang mga dokumentong ito? Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon, Mama. Dahil hindi ako naniniwalang mga anak ko ang mga yan. Ate, bakit ganun? Bakit iba yung pangalan ng nanay natin nakalagay din sa birth certificate? Paano pa natin mapapatunayan kay nanay na mga anak na nga tayo? Huwag kayo mag-alala. Naniniwala pa rin ako na kayong mga anak ni Marcela. Salamat po, Lola. Salamat po. Kids. Salamat po. Artie, Oh, Emily. Kumusta ka na? eto. Basta ako, may birth certificate man o wala. Naniniwala ako sa'yo. Sa inyo ng mga kapatid mo. Naniniwala ako nanay niyo si Tita Marcela. Salamat, ha. Paano yan? Sabihin mo kay Tito Bernard na nangyari? Kailangan malaman nila to ni Ate Joanna. ₱1,000,000, Ses? Ang mahal talaga eh. Eh kung hindi mo tatanggapin ang offer ng mga pusakals, kanino mo ipapahanap si na Emily? Kila Daddy at Tito Bruno ulit? Why not? Diba? At least sila, hindi natin sila kailangang bayaran. And maybe these times, nag-improvements na sila. Baka these times, kaya na nilang hanapin yung mga lukutong lupang mga yun. Diba? Pwede rin. Pwede rin. Yung ba ang may improvements? Noong isang araw, nakakapagsalita na si Marcela. Kausap niya yung mga bata. Siguro sa mga oras na to, naaalala na niya yung mga bata. Sana nga, Kuya Bernard, para maging masaya naman si Emily. Ayan sila, Emily. Naku, may dalang good news tong mga... Ay! Oh, kamusta? Oh, eh bakit ganyan mga itsura nyo? Parang natalo kayo sa loto, ah. Si nanay kasi, sinabi na niya hindi siya naniniwala na mga anak niya kami. Ano? 10,000 pesos? Anak ka naman ng Reyna, Daisy. Eh, mga big time kami, tapos 10,000 pesos ang ibabayad mo sa amin? Aba, mga batang pinaliligpit mo, hindi mga daga. Kung iligpit ka kaya yung daga sa palasyo namin, yun siguro pwedeng 10,000 pesos. Pwede ba, kuya? Seryosong usapan to? Di ba, Queen Daisy ka? Marami kang ginto. Ba't mo kami binabara? Aba, syempre. Nagtitipid kami. Sa hirap pa naman ang buhay ngayon. Oo, no? Basta, 1,000,000 pesos. Yun ang presyo namin. Tapat na yun. 500,000. Oo. 1,000,000 pesos! Hindi. Ganito. Huling tawad. 1,000,000. Approve! Okay, 50% down payment. At kapag mission accomplished na, saka namin sisingilin ng 50% remaining balance. Ito na yan eh. Ayusin niyo ang trabaho niyo. Eligpit niyo yung mga batang yun, ha? Yeah. Let's go! Bisa, ang galing ko tumawag. Ano yun? Check. Ang galing mo. Hindi nga namin maintindihan kung bakit ganun nakasulat sa birth certificate, eh. Baka naman mali yung dokumento. Baka mali yung dokumento na ibinigay ng inutusan ng lola ninyo. Baka meron namang copies natin ng mga birth certificates natin. Meron nga daw.
Kaya lang, di ba tumira na dito ang tita Daisy ninyo? Kaya nagkanda gulo-gulo na yung mga gamit. Baka naitapon na rin yun. Hindi. Sabihin na lang natin kay Lola Clarita na kumuha na lang ulit tayo ng kopya. Kahit sabihin pa natin yun, hindi maniniwala si nanay. Sarado na ang isipan niya. Tsaka, paano pa tayo babalik dun sa bahay na yun? Hindi na nga tayo tinuturing ni nanay na anak niya eh. Huwag niyo sabihin susuko na kayo. Oo nga. Naniniwala naman sa inyo yung Lola Clarita niyo, di ba? Habang may tumutulong sa inyo sa bahay na yun, huwag muna kayo sumuko. Mga anak pa rin namin kayo ni Marcela. Kaya tuloy lang yung pagpapakita niyo ng pagmamahal sa kanya. Ipagpatuloy niyo lang yung pagmamahal ninyo sa nanay ninyo. Kasi sa ngayon, yun lang talaga yung paraan para mahulog ang loob niya sa inyo at maalala niya na kayo nga ang mga anak niya. Oh, di ba, Dad? Ganda, no? Pwede ah. Bagay na bagay si anak ah. Siyempre, Dad. Everything's going to be great mamaya. Tsaka si Mami, don't worry kasi ating-ate na talaga si Mami. I know. Kaya dapat mag-celebrate tayo sa birthday mo mamaya at magpakasaya bilang isang pamilya. Ganda. Oo? Saan mo ito ginawa? Ayos ah. Siyempre, pinakustomize ko yan, Dad. Aba. Oo. Ba't nandito kayo? Nabuko na nga kayo, di ba? Tapos bumalik-balik pa kayo dito? Ang kapal talaga ng mukha nyo no? Ann, huwag naman silang pagsalitaan ng ganyan, por Diyos. Siyempre, naniniwala akong apo ko pa rin sila. Pero Lola... An, hayaan mo na lang lola mo. Ang birthday party mo na lang intindihin mo. Pabayaan mo ng mga bata yan. Oh, hali na kayo, kids. Come on. Huwag lang kayo makapunta-punta sa birthday ko, ah. Sisirain niyo lang yung gabi ko, eh. Hali na kayo. Sigurado ko yung ito yung pinadala ni Ann? Ito susuotin ko sa party? Yes! Kulang na lang, walang sa ilong. Pwede ka na ibunod, kuya. Kayo talaga? Ano ka ba? Okay lang yan para paminsan-minsan nagmumukha naman kayong tao. Okay naman forma ko. Isipin mo na lang, isusot mo yan para kay Emily. Pagkatapos mong isuot yan, I'm sure magkakagusto na siya sa'yo. Sige na nga. Hindi lang naman para kay Emily, hindi ko naman to gagawin. Nasaan yung mic? Nandito, no? Ay, pera mo na. Attention everybody. Magandang gabi ho sa inyo lahat. I would like to thank everybody for coming. At the same time, I would like to introduce my lovely daughter who is celebrating her 16th birthday, Ann.